and welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. In today's vlog, tuloy-tuloy pa rin mga beshies yung utang serye na topic natin at bagong-bago na naman ito. Makikita nyo naman siguro sa thumbnail natin mga beshi. Ito ay si Transco's Loan Philippines. Under nga daw ito ng Peso Cash Loan and Lending. Ayon sa loan app na ito, ay pwede nga daw tayong makahiram hanggang 50,000 pesos at napakabilis na ulit daw yung pag-process nila ng ating loan application. Pero totoo kaya yun mga beshi? Kasi halos lahat naman talaga ng mga loan app ay yun po yung pangako nila. Or minsan pambungad nga nila na pwede nga daw makahiram ng napakalaking amount. Or like nga nito, 50,000 pesos daw or line loan of 50,000 pesos. At ayun yung titignan natin mga besh. Kung makakautang nga ba tayo dito ng ganong amount? And syempre, okay nga ba siya na pwedeng subukan? Legit ba na pwede nating mautangan online? Pero bago ang lahat mga beshies, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel or maaari na lagi kang nanonood sa mga videos natin pero hindi ka pa nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe ka na nga para makasali sa ating weekly GCash giveaways. At syempre, meron din tayong pa-cellphone giveaways na ini-announce nga po natin every 25th of the month. Bali, ang gagawin mo lang ay mag-subscribe, manood sa mga videos natin, i-like yung video na ito, at i-comment mo, besh, kung ano yung napanood mo nga sa topic natin. So, by the way, mga beshies, ito po yung mga nanalo ng mga previous month. Let's get back to the topic nga, at ito na nga, Transco's Loan Philippines. Okay ka nga ba na pwedeng utangan? At syempre, same with other loan app na may mga kailangan tayong sagutan like nga yung personal information. Saan nga ba kayo nakatira? Yung educational level, marital status, number of children, at next nga ay itong work information. Kailangan yung sagutan itong mga ito para nga makapag-proceed tayo na makautang dito. Kasi kapag hindi natin nasagutan, talagang walang mangyayari. Talagang may stop na or hindi na may tutuloy, hindi na may proceed ang ating loan application. So dito sa work information, kailangan nyo sagutan kung ano nga ba yung trabaho nyo, ilang years or buwan kayo nagtatrabaho sa present employer nyo nga at magkano nga ba ang inyong sahod. Sumunod agad-agad dito yung credit standing. Is it overdue in the past month? Maximum overdue days in the past month. And lahat ng nilagay ko ay no loan. Okay? So, may option naman kasi mamili ka kung ano yung ilalagay mo. At pagkatapos nun nga ay kailangan nating mag-upload ng isang valid ID na naman. Same with other loan app. Isang valid ID lang yung requirements ay pwede nga daw tayong makautang. Ito yung tinatanggap na ID. Yung UMID, pwede nga daw yung national ID, SSS, yung TIN, yung passport, driving license, at yung postal ID. At pagkatapos nga nito mga beshies, meron pa tinatawag na face verification. Sa part na ito mga beshi, dito sa face verification, naloka akong mga besh kasi ilang beses ko na sinubukan, halos 10 beses na dito sa face verification or face identification, kaso hindi nag-o-okay, laging rejected. A few moments later. After yung facial verification at paglagay natin kung saan natin matatanggap yung loan proceeds sa ating GCash account, naloka ako mga beshi. Kasi yung amount na naaprubahan lang ay hindi naman po umabot ng 50,000 pesos. So kapag first time mo pala din na umutang dito, same lang with other loan app na napakababa yung pwedeng mautang. Okay? Napakababa yung inaaprubahan nila. So like for example, yung nangyari sa akin, bali ang approve ay 1,500 pesos. Ang matatanggap lang ay 885 pesos out of 1,500. So, akalain mo na aprubahan na nga ng 1,500, ang matatanggap mo lang ay 885 pesos dahil nga po merong service fee na 600 at meron nga daw interest na 15. And as usual na naman mga beshies, 7 days po yung ino-offer nila na payment terms. Kaya para sa akin, hindi na naman na
maganda itong pautangan na ito. At by the way pala, itong loan app na ito ay available siya sa iPhone. And nung i-check ko kasi sa Android phone ko, sa aking Oppo phone, hindi ko siya nakikita. Siguro inuna nila na pinalabas sa iPhone, then siguro next, ilalabas na rin nila sa Android, hindi natin alam. Pero yun nga mga beshes, hindi ko nire-recommend itong loan app na ito kasi doon sa 1,500, ang matatanggap lang ay 885 dahil nga sa service fee na 600 at interest na 15. And then 7 days lang na naman yung payment terms na ino-offer nila. Kaya hindi siya maganda talaga niyo i-recommend sa inyo mga beshies. At kung sakali meron kayong na-experience dito, either maganda man yan or hindi, maaring sa agent nila or na-experience nyo nung sinubukan nyo, tas nag-post yung inyong account, meron kayong hindi maganda or magandang experience naman, pwede nyong i-comment yan para mabasa ng mga iba na nagbabalak palang subukan na umutang sa pautangan na ito. Okay, pero kung ako yung tatanungin nyo talaga mga beshies, hindi ko siya nire-recommend. Same lang din talaga siya sa iba't ibang mga loan shark na lumalabas sa Google Play Store at sa App Store. At yung payment terms din talaga mga beshies ay napaka-short term lang. Then, interest and processing fees ay talagang napakalaki. Okay? Hindi siya nakakatuwa na loan app. Pero, syempre, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo subukan after nyo nga na mapanood yung video natin. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share sa mga kakilala nyo. At kung sakali nga na naghahanap pa po kayo ng ibang option na pwedeng mautangan online, meron po tayong nilagay na 8 or 9 link na makikita nyo sa comment section at sa description below. Pwede nyo i-click yung link na yan para may explore nga. Pero disclaimer, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo subukan, try or apply at your own risk. Thank you guys for watching and bye-bye!